Magandang araw, Sir Bob. Ako si Jeron, laking probinsya ng Masbate. Gusto ko lang pong ikwento yung karanasan ko taong 2014 patungkol sa nabili kong second-hand na tricycle sa online. Kung naaalala nyo yung sulit.com na naging OLX at ngayon ay Carousel na. Yun yung usong website noon ng mga bentahan ng mga second-hand bago pa mauso yung Facebook Marketplace. Taga Masbate rin yung may-ari ng sasakyan na yon. Nagkita kami sa bayan at doon kami nagkaliwaan. Yun bang iaabot niya yung susi sa akin ng tricycle niya at iaabot ko naman yung pera sa kanya kapag nagkasundo na kami. Maayos naman yung naging usapan at paghihiwalay. Sa atunayan, yung tricycle na nabili ko yung sinakyan ko na pabalik sa aming lugar. Naipon ko nga pala yung pambili ko sa pa-sideline sa binaboundaryhan kong tricycle ng isa sa malapit kong kaibigan. Sumasama din ako sa pagko-construction worker bilang isang labor. Ilang taon ko ring pinag-ipunan yung perang ipinambili ko ng tricycle hanggang sa makahanap nga ako online ng nagbebenta nun. At yun nga yung kinatagpo ko sa bayan. Marami pa nga yung naiinggit sa aking kaibigan ko kasi mukhang bago pa raw yung nabili ko at mukhang inalagaan mabuti ng may-ari. Kaya jackpot ako sa nabili. Unang pasada ko ay maganda rin ang aking buena mano. Kumita ako ng mahigit 1,000 sa buong maghapon. Puro kasi arkila ang naging mga pasahero ko ng sunod-sunod kaya ipinagpalagay ko na swerte yung tricycle na nabili ko. Nasa mahigit 1 linggo din ang biyayang natatanggap ko mula sa pamamasada. Halos kalahati na nga ng perang pinambili ko ay nabawi ko na. Hindi na kasi ako pumapalya sa paradahan dahil hindi na ang tricycle na binaboundaryhan ko ang aking pinapasada. Magaling kasi akong mag-impok sa alkansya. Hindi ko talaga ginagalaw ang laman hanggat hindi ko naaabot ang halaga na gusto kong pag-ipunan. Bale, tinatansya ko na lang ang laman nito base sa aking kalkulasyon. Pero sa likod ng swerte ay may kasunod palang mga kaganapan na hindi ko inaasahang mangyayari. Isang araw, habang namamasada ako at araw yun ng linggo kaya walang estudyanteng pasahero. Inabot na ako ng gabi pero hindi pa ako kumikita ng kahit 500 piso. Sobrang tumal lang araw na yun sa akin, Sir Bob. Yun kasi ang kauna-unahang pasada ko na wala akong halos kinita at tapulta lang sa gasolina. Paikot-ikot lang ako sa lugar na pwede kong pagpasadahan pero sadyang walang pasahero. Nang mabagot ako ay saka pa lang ako nagpasyang umuwi para maapagpahinga. Habang binabagtas ko ang direksyon ng kalsada pauwi sa bahay ay hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng pangingilabot. Kakaiba yung lamig ng hangin na para bang pumapaikot lang sa buong katawan ko at hindi maalis-alis. Sa hindi inaasahang pangyayari, napatingin ako sa side mirror ng tricycle. Kitang-kita ko na may isang batang nakaupo sa backseat na duguan at naka-uniform na pang-estudyante. Masama din yung tingin niya sa akin na para bang may nagawa akong masama sa kanya. Pipikit sana ako para magdasal pero bigla kong naalala na nagmamaneho pala ako at baka mabangga pa ako at madisgrasya. Hindi ko rin naman maihinto yung tricycle. Ang ginawa ko na lang, pinilit kong ikalma ang sarili ko noong mga panahon na yon. Saka ko hinawakan ng krus ng aking kwintas sa leeg. Hinalikan ko ito habang nagdarasal sa aking isipan. Kayo na po ang bahala sa akin, sabi ko pa. Nakatuon ang mga mata ko sa kalsada. Nang muli kong tingnan ng side mirror ay wala na yung bata sa likod ko. Sa tansya ko, nasa edad 8 o 9 ang batang nagpakita sa akin. Pero ang uniforme nito ay pang-estudyante at hindi pamilyar. Hindi ko alam kung saang eskwelahan ito ginamit. Mabuti na lang at nakauwi ako nagdigtas ng gabing yon. Kinabukasan ay dinala ko yung tricycle sa simbahan. Naisip kong pabendisyonan ito at baka sakaling sa gagawin kong yon ay mawala ang multo ng batang nagpakita sa akin kagabi. Nasabi ko rin sa pare na nagbendisyon ng tricycle ang naranasan kong kababalaghan. Ang payo niya
ay mas mabuting tanungin ko raw yung nagbenta sa akin nito at baka may alam siya sa nangyari sa batang nagpapakita. Kaagad kong minessage yung dating may-ari ng tricycle. Hinanap ko siya sa online shop group kung saan ko nakita yung post niya. Pero sa asamaang palad ay hindi ko na siya nakita pa. Sinubukan kong kontakin yung number niya. Nag-ring yon. Ilang segundo ay may sumagot mula sa kabilang linya. Kaagad ako nagpakilala. Hindi ito nakaimik at panandali ang tumahimik. Pero makaraan ng ilang sandali ay nagsalita na rin ito. Sinabing kung tungkol sa kababalaghang nangyari sa tricycle ang itatanong ko ay wala raw akong mapapalang sagot mula sa kanya. Sa kanya ako pinatayan ng tawag. Sa inasal niyang yon ay umigting yung hinala ko na may nangyaring hindi maganda gamit yung tricycle na nabili ko. Gusto ko sanang ipaimbestiga ito sa mga pulis pero wala naman akong pruweba. Hindi ko rin alam yung eksaktong tirahan ng nagbenta nito sa akin at baka ako pa ang madiin at mapasama. Ngunit yung mga sumunod na tagpo ay hindi ko lubos maisip ng mga panahon na yun ang magbibigay kalinawagan sa lahat ng aking mga katanungan. Ang lubos na akala ko, hindi na magpapakita yung multo ng bata na umangkas sa tricycle dahil nga napabendisyonan na ito. Ilang araw din naman itong hindi nagpakita sa akin. Pero nagkamali ako. Makalipas ng ilang araw ay muli itong nagpakita. Siguro bandang 8:30 na yon ng gabi. Pauwi na ako galing sa isang barangay kung saan ko hinatid yung pasaherong umarkila sa akin. Nang magpakita ulit sa side mirror yung multo ng bata. Sa pagkakataong yon ay buong tapang kong nilabanan yung takot ko. Tinanong ko siya kung ano bang kailangan niya at kung bakit siya nagpapakita. Nakita ko na lang na lumuluha ito ng dugo. Pagkatapos ay hinawakan niya ako sa batok. Parang panandali ang nablangko yung utak ko. Nang magkaroon ulit ako ng aninag, ay kita ko kung paano nasagasaan at kalit-karin ng isang lalaking driver ang isang batang estudyante sa gitna ng kalsada. Nang maaninag ko yung mukha ng driver at ang gamit itong tricycle, ay dito ko namukaan kung sino yon. Walang iba kung hindi yung lalaking nagbenta sa akin ng tricycle at ang tricycle din mismo na nabili ko ang siyang ginamit sa krimen. Nakilala ko rin ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Mukha rin kasing sinadya ng lalaki na sagasaan ang bata ayon sa nakita ko. At nang matapos kong makita ang lahat, ay bumalik na ako sa realidad. Natagpuan ko na lang yung sarili ko na nasa gitna ng kalsada. May sugat sa ulo at yung tricycle ko ay naasemplang sa isang poste ng ilaw. May mga rumescue sa akin pero iba ang sinumbong ko. Yung tungkol sa batang biktima ng hit and run. Itinuro ko sa mga rumisponding pulis ang lugar kung saan nila makikita ang labi ng batang multo at kung saan nakabaon ang mga ebidensya na ginamit sa paghuhukay ng pinaglibingan sa batang estudyante. Basta sinabi ko lang yon kahit wala naman akong hawak na ebidensya maliban sa tricycle na nabili ko at sa pagkakakilanlan at number ng lalaking nagbenta sa akin nito. Kaagad nilang kinumpiska ang mga yon at natuntun din nila kung saan nakatira ang lalaking tinuturo kong sospek. Nang ilatag nila sa harapan niya ang ebidensya, ay laking pasalamat ko sa Diyos dahil hindi na siya nagkailapa. Inamin niya ang nagawang krimen. Nagawa daw niya yon dahil ang batang pinatay niya ay nambubuli di umano sa anak niya sa eskwelahan. At kada uuwi ng bahay ang anak ay umiiyak ito at nagsusumbong na inaway na naman siya ng kaklase niya. Nang makita niya ang bata naglalakad sa kalsada na laging nangaasar sa kanyang anak, ay nandilim daw ang paningin niya kaya niya ito sinagasaan. Sa takot na may baka makakita, ay mabilis niyang binuhat ang dugo ang bata sa kanya dinala sa likod ng malaking puno. Umalis siya. At pagbalik ay may dala na siyang mga panghukay at dito niya sikretong inilibing ang labi ng kanyang pinatay na estudyante. Dahil sa kanyang pag-amin ay nabigyan hustisya ang pagkamatay ng batang multo. Dinala ng mga pulis ang kanyang mga labi sa nangungulila niyang mga magulang na matagal ng panahon. Hindi ko na alam ang sumunod pang nangyari.
Basta ang alam ko lang ay nakulong ang gumawa sa kanya ng hindi maganda at nabigyan ng hustisya. Kaya simula nung araw na yon ay hindi ko na siya naramdaman pa o nakita pang muli. Kapag binabalikan ko ang experience kong yon, ay hindi pa rin ako makapaniwala na nasaksihan ko yon at naging instrumento ako sa paglutas ng kaso. Ang sabi nila ay bukas raw siguro ang third eye ko o baka siguro ako yung pinili ng batang multo na pagparamdaman. Pero napansin kong simula nga din nun, may mga pagkakataon na bigla na lang akong may mararamdaman o makikita na mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Siguro nga ay bukas ang third eye ko. May ilan pa akong mga kwento na sa susunod ko na lang po ipapadala kapag nagka-oras na. Hello po Sir Bob at sa mga listeners nyo. Nakapagsulat ako dahil gusto ko ring ibahagi itong kwento ko noong namamasada pa lang ako taong 1995 sa edad na 21. Ako nga pala si Roger, laking kabuluan sa may Kalayan. Sariwa pa sa alaala ko yung kaganapang yon nang minsang ginabi ako ng pamamasada. Pagmamay-ari ni Itay ang minamaneho ko noong tricycle at ang boundary ko lang noon ay 50. Malaki pa noon ang halaga ng pera. Kapag may 50 ka na, parang nasa ilang daan na rin yun ngayon. Nasa 10 o 15 pesos pa lang ang halaga noon ng 1 kilong bigas. Ang noodles ay 7 pesos, samantalang ang sardinas ay 12. Ang sukling sa isa 50 ay nabibili pa noon ng Pop Cola. Ito kasing sikat na soft drinks noong 90s. Pasensya na Sir Bob, pero hindi naman tungkol sa presyo dadaloy ang kwento ko. Bigla ko lang kasing nabalikan. Itong kwento ay ang nangyaring katatakutan isang gabi sa aking pamamasada. Nagkaroon ako noon ng isang lalaking pasahero na ni minsan ay hindi ko nakitang ngumiti. Itim ang damit at pantalon nito. Napakaseryoso ng muka. At kapag tinanong ko kung saan siya papunta o saan ko siya dadalhin, ay tinuturo lang niya yung direksyon aking lilikuan. Siyempre, pasahero, kaya sinunod ko lang yung instructions niya. Sa huling nilikuan namin, putol na ang kalsada. Rough road na ang kasunod. Umangal ako, pero sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita siya. Ang sabi niya ay dadagdagan daw niya ang bayad, ihatid lang daw siya sa kanyang bahay. Kaya muli kong pinaandar yung tricycle. Nag-aalinlangan man ay tinumbok ko at pinagtsagaang bagtasin ang napakabatong daanan. Halos magkauntog-untog na nga yung pasahero ko sa sidecar. Subalit wala pa rin siyang reaksyon. Diretso lang yung tingin niya sa daan. Makalipas ang ilang minuto, may natanaw akong parang maliit pero liblib na baryo. Doon ako nakahinga ng maluwag at palagay ko noon ay doon ang destinasyon ng pasahero ko. Yun yung una kong mabisita ang lugar. Subalit hindi pa kami lubusang nakakalapit doon, muli kong narinig na nagsalita yung lalaki. Ang sabi niya ay ipara ko raw. Kaagad naman akong sumunod. Lumabas siya ng tricycle, sa kanya ko tiningnan habang naatayo. Kinilabutan ako sa tingin niyang yon, pero naglakas loob pa rin akong tanungin ang pamasahe niya. Imbis na pera ang inilabas niya, ay yung matatalas na pangil mula sa kanyang bibig ang lumabas. Marahan siyang naglakad papalapit sa akin. Pero sa takot ko ay hindi ko sinasadyang mapihit ko ang silinyador ng tricycle. Nabangga ang lalaki saka nakaladkad sa ilalim ng sidecar. Sa takot ko ay mas binilisan ko pa kahit halos humuwalay na ako sa motorsiklo dahil sa sobrang pagkakatagtag ng mabatong kalsada. Nilingon ko yung lalaking nakawala sa ilalim ng tricycle ko. Gumulong ito sa kalsada sa kahumandusay. Ang sabi ko pa nga, Diyos ko, napatay ko yata. Sabay tigil ko ng sasakyan. Subalit makaraan ng ilang segundo ay tumayo ang lalaki na para bang walang nangyari. Tumingin ito muli sa direksyon ko. Nangilabot ako.
Ako naman ay muling pinaandar ang tricycle. Kitang-kita ko mula sa side mirror habang papalayo ako yung paghabol sa akin ng lalaki. Napakatuling niya at para bang hindi napapagod. Hindi naman ako nagpabaya dahil mahirap na. Tiyak kasi na kapag naabutan ako ng lalaking yun, pwede akong mapahamak sa mismong mga kamay niya. Nanghihinala na kasi ako na hindi normal na tao yun, kundi isang aswang. Nang makalapit ako sa maliit na baryong tinahak ko, ay sumigaw ako ng saklolo. May mga ibang lumabas at sumalubong sa akin. Pagtingin ko sa likod ko, ay wala na yung lalaking humahabol sa akin. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang maiparada ko na yung tricycle at makasalubong ng mga taong lumabas. May nag-abot sa akin ng tubig na kaagad ko namang ininom. Nang kumalma na, ay dito ko na sinagot ang mga tanong nila sa akin. Doon ko na naikwento. Sinabi ko sa kanila na isang lalaki ang naging pasahero ko. Sa direksyon yun niya ako dinala. Pero nang maalapit na sa baryo nila, ay bigla itong pumara at nang maababa, sumama ang tingin nito sa akin habang may mga pangil na nakausti sa kanyang mga labi. Dahil sa takot kako ay napihit ko ang silinyador saka ko siya nabangga at nakaladkad. Akala ko nga ay napatay ko pero hindi pa pala. At yun nga, hinabol ako. Isinalarawan ko rin sa kanila yung itsura ng lalaki. Yung matandang babae na kaharap ko ang nagsalita. Ayon dito, ang humabol daw sa akin ay pagala-gala raw sa kanilang lugar. Isa raw yung aswang. Nagpapanggap na isang pasahero para maapambiktima ng mga tricycle driver. Sumasalakay daw ito sa kanilang baryo kapag sapit ng gabi. Kaya pala napansin ko na may mga hawak na armas yung ibang mga kalakihan dahil gabi na. Inaya naman ako ng isang lalaking kaidaran ko na tumuloy muna sa kanilang tahanan at doon na magpalipas ng gabi. Ang ipinagtaka ko lang nun ay kung bakit may malaking kawa at may mga panggatong at silab sa ilalim ng mga ito. Puno rin yun ng tubig na para bang may lulutuin sila. Mabilis rumihistro sa isipan ko yung napanood kong horror movie kung saan pinagbidahan ni na Manilyn Reyes at Ana Roses. Parang katulad ng sa eksena ay baka maranasan ko rin yon. Sinabi ko sa sarili na kailangan kong umalis agad doon at hindi maging pagkain ng mga aswang. Kung totoo nga na aswang ang lahat ng naatira sa baryong yon. Kumuha ako ng magandang tiyempo para maatakas at maasakay sa tricycle. Nang maasiguro akong tahimik at walang tao sa labas, ay kumaripas ako ng takbo papunta sa aking sasakyan. Nanginginig pa akong natataranta habang pinapasok ang susi. Pero nagulat ako nang mula sa sidecar ay magsalita ang lalaking nagpatuloy sa akin. Ang sabi niya, pumasok na raw ako sa loob. Mali ang hinala ko raw kasi hindi sila mga aswang. Natatawa pa siyang bumalik sa pagkaasandal sa upuan ng tricycle. Tinanong ko naman kung saan nila gagamitin yung malalaking kawa na may lamang tubig. Itinuro niya sa akin ang kinaroroonan ng mga baboy ramo. Bago daw nila ito dalhin sa bayan para ibenta, ay pinapakuluan daw muna nila ito para hindi malansa kinabukasan. Mas mabuti daw na magpaumaga na lang daw ako sa baryo dahil mas delikadong bumiyahe kapag gabi. Pagala-gala pa rin sigurado yung aswang. Natatawa na lang ako sa sarili kong bumalik sa bahay niya. Iba ang nagagawa ng maling akala. Kinabukasan, matapos naming mag-agahan ay nagpa siya ng umalis ang mga kalalakihang naatasan para magbenta ng mga karding baboy ramo sa bayan. Tutal daw, naroon na rin ako. Sa akin na lang daw sila sasakay at aarkilahin yung tricycle ko. Pumayag naman ako pero ang sabi ko ay wag nang magbayad. Tutal naman, pinatuloy nila ako sa baryo magdamag at pinakain pa. Iniligtas din naman nila ako mula sa aswang. Pagkalagay nila ng mga batya ng baboy ramo ay bumiyahe na kami. Sa daanan ay may napansin kaming nakaharang na lalaki. Namukaan naman yon ng isa sa mga kasama ko at sinabi niyang yung aswang na humabol sa akin kagabi yung nakatayong yon. Baka raw hindi nito matanggap na nakawala ako sa kanya
kaya hinihintay ako nito paglabas ng baryo kahit umaga na. Sinabihan ako na huwag titigil sa pagpapatakbo ng tricycle na ginawa ko naman. Mabuti na lang din at na-full tank ko yung gasolina kahapon kaya kumpiyansa akong hindi kami mauubusan. Mas pinaharurot ko pa ang tricycle kahit mabato ang kalsada. Inilabas naman ng mga lalaking kasama ko yung dala nilang itak na sobrang talas. Yun yung ginamit nilang pangkatay sa mga hayop. Matapang naman yung lalaking aswang na para bang desperado ito sa labis na gutom. Sinagasaan ko ito pero ginamit niya yung lakas niya para harangan kami. Dumungaw sa labas ng tricycle yung isa sa mga lalaki at tinaga yung aswang. Nag-iwan yun ng malaking sugat sa balikat ng aswang kaya dali-dali itong gumilid. Doon na namin ito tuluyang nalagpasan pero humabol pa rin ito. Yung isa sa mga kasama ko, ipinatigil yung tricycle. Tiningnan ko ang isa sa tabi niya at ang nakaangkas sa likod ko, kaya tumigil naman ako. Buwaba sila, saka hinarap yung aswang. Walang habas nila itong pinagtataga. Sa atunayan, malakas yung aswang at gumaganti talaga ito. Pero hindi niya kinaya yung mga lalaki. Kinilabutan at nanlamig ang buo kong katawan dahil nang pabagsakin nila ito ay pinagtataga nila ang leeg nito hanggang sa mapugutan ng ulo. Dinala nila ang wala ng buhay nitong katawan sa gilid ng kalsada kung saan may matatayog na mga talahib. Doon nila iniwan ang bangkay ng aswang na nagkalasog-lasog na dahil sa ginawa nila. Saka kami nagpatuloy sa pagbabiyahe. Yun ang unang beses na makakita ako ng aswang at yun din ang unang beses na makakita ako ng may pinapatay sa harap ko. Kaya grabing sindak ang naramdaman ko. Medyo nailang pa nga ako sa mga kasama dahil sa nagawa nila. Nang maarating kami sa bayan, mas gusto kong maniwalang mababait sila at yung aswang lang talaga ang punteriya nila dahil nga nanggugulo sa kanilang baryo. Ginasolinahan nila yung tricycle ko at binigyan pa ako ng pera. Hindi naman na ako nakatanggi pa at baka magalit pa sila sa akin. Sunod akong katayin. Maayos naman yung paalaman namin sa isa't isa. Sinabi nila na pwede akong mamasyal sa kanilang baryo maski anong oras kong gustuhin. Tutal naman ay napas lang na nila yung aswang. Sa totoo lang, Sir Bob, ay gusto ko talagang mamasyal sa kanilang baryo. Pero nauunahan ako ng takot na baka may iba pang aswang na naghihintay sa akin para maaganti. Isa pa, kahit mabait ang payikitungo nila sa akin, may parte sa isip ko na alangan nang makasama sila. Nang makauwi ako ng bahay, naikwento ko kina tatay ang nangyari. Hindi na nila ako pinayagan pang mamasada ng maghapon, lalo sa malayong lugar o sa lugar na hindi ko pa napupuntahan kapag mag-isa lang. Bata pa rin naman kasi ako nun. Hanggang dito na lang, sir, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Hello po, Sir Bob. Isa po ako sa mga palaging nag-aabang ng mga kwento sa channel nyo. Ang kwentong ito ay patungkol sa aking karanasan na aakalain ng iba ay hindi totoo. Nangyari to mahigit 10 taon nang nakaraan dito sa Pangasinan. Gabi na noon ay nagtutulak pa rin ako ng tricycle. Galing ako sa pamamasada pero aksidente akong naflatan at sa hindi pa mataong lugar at walang kabahayan. Nakakaramdam na rin ako ng takot noong mga sandaling yon kasi parang may nanonood lang sa akin. Basta may ganun akong pairamdam. Para mawala yung takot ko, kumanta-kanta muna ako para malibang ang sarili. Pawisan na rin ako noong mga sandaling yon dahil sa pagod. Napakadilim na nga ng paligid at tanging tunog ng mga insekto ang maririnig mo. Kakaunti lang kasi ang poste ng ilaw. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang may umalulong. Napakatinis nun at nakakatakot talaga kung papainggan. Para siyang tunog ng asong nanggigigil. Nagmumula yon sa may bandang likuran sa hindi kalayuan. Maski tingnan ko,
ay wala akong maaninag. Binuksan ko yung ilaw ng tricycle pero harapan lang nito ang naiilawan. Ilang saglit pa, may malakas na bumusina mula sa hulihan. Pagtingin ko ay may nakita akong rumaragasang sasakyan. Panay ang busina nito at sa harap ay may nakatayong nilalang. Base sa tingin ko ay may mahaba itong mga kuko at kulubot ang muka. Magulo din ang buhok at may mahabang dila. Nabanggayo ng sasakyan at hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari dahil nagtago ako sa likod ng tricycle ko. Nang makalayo ang kotse ay doon lang ako nakatayo. Magpapatuloy na sana ako sa pagtutulak ng tricycle nang mahagip ng ilaw ng motor ang isang nagkalasog-lasog na katawan. Hindi ko matukoy kung tao ba yon o hayop. May bakas din ng mga dugo sa kalsada na nagkalat. Dahil sa hindi ko na talaga nakayanan yung takot, wala na akong pakailam kung mararun flat na yung gulong ko at kahit gumastos pa ako ng mahal kinabukasan. Ang importante ay makauwi na ako. Unang beses ko kasing maka-encounter ng ganong kaganapan kaya ganun na lang yung naramdaman kong hilakbot. Pagkagarahe ko ng tricycle ay dumiretso muna ako ng banyo para maghugas ng sarili. Narinig kong bumukas yung pinto ng kwarto. Kasunod nun ay yung boses ng asawa ko na tinatawag ako. Pagkalabas ko ay sinalubong niya ako ng yakap na nakasanayan na niyang gawin pagka-uwi ko ng bahay. Ikinuwento ko sa kanya yung naging karanasan ko. Pati siya ay kinilabutan sa nalaman. Pinatotohanan ko pa ito nang ipakita ko sa kanya yung flat kong gulong. Hindi ko napansin kanina na sa gilid ng tricycle ko ay may bahid din ng mga dugo. Siguro ay galing yun sa nasagasaang nilalang kanina nang rumaragas ang sasakyan. Sinabi sa akin ng asawa ko na bukas daw ay subukan naming puntahan dalawa yung lugar dahil baka inosenteng tao ang nasagasaan. Baka kailangan ng tulong at walang makakitang iba dahil hindi naman laging nadadaanan yung kalsadang yon. Ganoon na nga yung ginawa namin pagkatapos kong ipaayos yung gulong ng tricycle. Natatandaan ko naman yung lugar na yon. Pero nang maarating kami ay wala ni isang bakas ng krimeng naganap. Maski bahid man lang ng dugo sa alsada ay wala kaming nakita. Hindi naman umulan nung gabi o araw na yon, kaya hindi yun binasa para linisin. Sa unahan naman nun ay minakita kaming mangilan-ngilan na bahay. Sa unang bahay ay may matandang babae na nagwawalis pa sa bakuran. Samantalang nung gabi naman ay halos wala akong nakitang kabahayan, kaya napaisip ako nun. Sinubukan naming magtanong sa matanda, pero titig lang yung sinagot niya sa amin. Sa pangalawang bahay naman ay isang matandang lalaki ang aming nakausap. Ayon sa kanya, wala naman daw silang nakita o narinig na aksidente kagabi. Pero may kwentong naapaloob sa madilim na parte ng lugar ng kalsadang yon, kaya iniiwasang magawi roon ng karamihan sa mga drivers dahil ayaw nilang maranasan. Dinala muna kami ng matanda sa lilim ng puno sa kanilang bakuran kung saan may mga upuan. Doon siya nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya ay may ibang dimensyon daw di umano ang nasabing kalsada na sa tuwing 10 oras ng gabi lumilitaw. Lahat daw ng nakakapasok sa dimensyong iyon ay pinaglalaroan ng mga elemento, laman lupa, maski natiktik. Ang tanging kailangan daw na gawin ay bumusina ng malakas at huwag hihinto maski may marinig kang kalabog sa unahan ng sasakyan mo. Ang pagbubusina ay tanda raw ng paghingi ng pahintulot na dadaan doon. Iisa pa lang daw ang naapagpatunay sa ababalaghang nangyayaring yon. Yung anak daw ng matandang babaeng kapitbahay niya na una naming nakausap pero hindi nagbigay impormasyon. Sa kaso ko raw, talagang napaglaruan ako ng elemento. Bukod doon ay maaaring nakursunadahan daw ako ng tiktik. Naikwento ko rin kasi yung karanasan ko agabi. Kung wala daw sasakyan na rumaragasang panay ang busina, ay tiyak napahamak na ako. Matapos malinawan ang lahat ng aming katanungan, nagpasya na kaming magpaalam na. Malugod naman kaming pinayagan ng matandang nakausap namin at sinabi na kung maaari, iwasan o wag na lang kaming bumalik sa alsadang yon. Kung wala namang pamimilian,
ay bumusina na lang daw ng maraming beses at wag hihinto kahit anong mangyari. Sa takot ko nga, pati pagmamaneho ko ng tricycle ay naapektuhan. Naghanap na ako ng buyer makalipas ng ilang araw. Naibenta ko naman kahit presyong palugi na. Ewan ko, sa sobrang takot ko nga ay nagawa ko yon. Naghanap na lang din kami ng misis ko ng mas malayong lugar kesa doon. Total, nangungupahan rin naman kami. Basta ang importante sa akin noon ay makalayo kami sa lugar. Dahil habang nandun kami at namamasada pa ako o kahit sabihing tumigil na ako sa pamamasada, hindi na kasi nawala yung takot ko sa alsadang yon na sinasabing may ibang dimensyon. Alam ko naman na mahirap paniwalaan itong karanasan ko, pero gaya ng aking asawa ay napatotohanan niya ito dahil na rin sa mga nalaman niya. May mga bagay talaga na mahirap ipaliwanag o hindi kayang tuklasin pati ng siyensya. Saka mo lang mapapatunayan kung ikaw o kayo mismo ang makaranas ng kababalaghan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras.